Nabuking ng Senado na may magkakaparehong halaga para sa flood control projects ng DPWH sa panukalang budget para sa susunod na taon. Paglilinaw naman ng Department of Budget and Management o DBM na hindi nila alam kung paano ito na ipasok sa pambansang budget. Mean Corvera sa balita. Ibinunyag ng mga senador ang may mahigit 500 flood control projects na may magkakaparehong halaga sa panukalang pondo para sa 2026. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang pambansang budget, partikular na tinukoy ni Senator Erwin Tulfo ang mga flood control projects sa Antique at Iloilo na ipinasok niya sa budget proposal pa lang ng ehekutibo. Nagkakahalagaan niya ito ng 149.75 million. We are already investigating these flood control projects na may mga questionable po. May mga balita po kasi natatanggap na dito po hahabulin sa NEP, hindi po sa BICAM because nabulgar na po yung BICAM na doon po nagkakaroon ng insertions. Hindi po kaya susubukan ngayon ng mga ahensya na dito ikarga ngayon sa NEP para hindi po maghinala ang dalawang kapulungan, Mr. Chair. Isa pang sinita ni Senator Erwin ang bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan para sa flood control projects sa mga lugar na hindi naman binabaha. Ilan-anya dito ang nasa 3 bilyong piso na flood control allocation sa Nueva Ecija, 2.2 billion sa Apayao at 2.7 billion sa Kalinga. Ano po ang criteria ng DBM in allocating this flood control budgets? Bakit sobrang laki ng pondo sa ilang probinsya? Samantalang mas flood-prone areas po gaya ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan at Cavite ay hindi kasing laki ang nakukuha. Do these provinces even have the absorptive capacity for projects of this scale? Pero ayon sa Department of Budget and Management, hindi nila alam paano ito naipasok sa pambansang budget. Mr. Chair, I cannot answer po dun sa mga insertions na yan. I leave it that to the department. So tomorrow po, actually the other day, because of what's happening, nag-usap na po kami ng bagong kalihim ng DPWH at pinapa-check na po sa kanya, isa-isa, itong mga proyektong ito po. Kung paano po ipinasok ng mga taga-DPWH at saka ano ang ginamit nilang formula at kung paano po nila na-identify itong mga proyekto na to na pinropose po nila sa National Expenditure Program. Tanong ng senador, bakit magkakapareho ang halaga ng proyekto gayong magkakaiba naman ang lawak at probinsya? 149,750,000 each at hindi man lang ginawang 149 flat o isa na lang sa 150 para may pangkape. Pare-pareho po ang halaga hanggang sa huling piso. Nilagyan pa ng butal para hindi po halata. My question now, I will direct this to the DBM. Can you explain, Madam, bakit nagkaroon po ng exact duplication of amount for flood control projects in Antique and Iloilo? Hindi po ba dapat iba-iba ang costing depending on the terrain, materials at scope of work? Kinwestiyon din ni Senator Ping Lacson ang may 500 items sa flood control projects na may pare-parehas na halaga sa Region 3 pa lamang na nagkakahalaga ng 50 billion pesos. Malinaw anyang isa itong red flag dahil ang halaga nakapako mula 75 million hanggang 150 million pesos. And we counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, na sa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Nais ng senador na makipagpulong sa mga economic managers ng Malacanang para malaman para saan ang mga proyektong ito at baka maulit na naman ang mga ghost projects. Nangangamba ang mga senador na may irregularidad ang mga proyektong ito na dapat matanggal agad sa budget proposal. We are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Kasi yung huling bilang namin,
yung 100 items na 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Depensa ng DBM, wala silang kakayanan na isa-isahing i-check ang mga pondo kada proyekto. Pero batayan niya ito sa proposal ng Department of Public Works and Highways. Ang ginagawa lang daw ng DBM, magbigay ng budget ceiling para sa DPWH. Malinaw po sa budget call na special ang nature ng project proposal pag DPWH po. Nakalagay po sa budget call na sagot po yan ng DPWH given that they have the expertise and the people to check. Sila rin po ang bumababa sa grounds with their district engineers. DBM po at DBCC po ang nagbibigay lang ng level for DPWH of their budget. Yung level lang po kung magkano yung budget nila. Like for this year, roughly 875 billion pesos. Hihingi na ang DBM ng tulong ng bagong kalihim ng DPWH para tignan ang doble-dobleng pangalan at mga alokasyon. Is already investigating ito pong mga doble-doble, pare-parehong pangalan. We will sit, I think today po, kakausapin niya yung mga senior officers niya and then we'll meet tomorrow and hopefully in the next week po siguro meron na siyang report which he can share po. Bukod sa magkakaparehong halaga at lugar kung saan isasagawa ang mga infrastructure projects, may mga proyekto ngayong 2025 na tila kinopya at ipinasok sa 2026 proposed national budget. Kaya hinala ng mga senador sa NEP pa lang, nagkakaroon na ng budget insertions para palitawing bahagi ito ng priority program ng administrasyon. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.